Walang typhoon pero ang lakas-lakas ng hangin dito sa amin mga kaibigan. Magandang umaga mga kaibigan. Usapang bintana naman tayo ngayon. Dahil ngayon ay na-experience namin yung northeast monsoon. Umagang-umaga, naramdaman ko yung malakas na hangin. Kaya naalala ko tuloy na i-vlog itong bintana na gusto kong i-share sa inyo yung maganda kong experience nung nagkaroon ng Typhoon Ulysses sa amin dito. Signal number 3 kami noon, ang lakas-lakas. Parang iniikutan ng hangin itong bahay. Hindi ako masyadong kinakabahan kasi wala namang yero na patutuklap kasi slab nga yung pinaka bubong ng bahay. Kaya tahimik. Nung nagising ako sa gabing iyon na malakas yung hangin, nag-alala ako kung ano yung magiging epekto ng hangin dito sa bintana. At doon napansin ko nga na hindi siya kumakalampag. Actually, ito yung sinabi nung supplier noon bago ko i-finalize yung deal namin. Itong UPVC windows ay may noise barrier siya. At kasi maganda yung fitting, hindi siya kinakalampag. At saka yun nga, fit na fit siya, hindi kakalampagin ng malakas na hangin. At saka, nung Typhoon na Ulysses, signal number 3 kami dito. At ang daanan ng hangin ay dito eh. Yung hangin dito umiikot paganyan, paikot dito sa bahay. So ang lakas ng hangin dito. Ang nakapagtataka yung time na yon, ang takip na ito nalipad yata dito mula doon, tapos dumaan dito sa baba ng garahe yung gate niya. So dumaan dito yung takip na yan, then napunta sa kabilang bakod doon sa kabila. So parang umikot. So ngayong umaga ang lakas ulit ng hangin, kaya ang pag-usapan natin ay tungkol sa mga bintana. Nung nagkakanvas ako mga kaibigan ng kung anong materialis ang gagamitin namin sa bintana, yung nakausap kong supplier ay nang-refer ni engineer, ay dalawa yung produkto niya, yung aluminum at saka dito sa UPVC. Ang UPVC ay unplasticized polyvinyl chloride. Ibang-iba ito sa PVC na ginagamit sa mga tubo at saka ibang bagay. Ito ay low maintenance material. Sabi nung supplier ay German technology ito. Actually, nanggagaling sa Europe itong material na ginagawa nila. Ang kainaman dito ay yung experience namin nung Typhoon Ulysses, wala siyang kalampag. Tingnan nyo, maganda yung pagkakakapit niya. Kasi ito yung roller niya. Wala siyang kalampag oh. Mahigpit yung tamang-tama yung pagkakapit niya para walang kalampag. So, ito, naging satisfied ako sa nabili kong window material na ito. Actually, maraming nagsasabi na yung UPVC ay mahal. Nung nagpakot ako dun sa supplier, halos magkapareho lang yung price ng aluminum. Yung sinasabi niya na aluminum na medyo yung makapal. Kasi may mga kapal din pala nung aluminum window na yun eh. At tanungin niyo yung kakapal niya kasi yun ay hindi sasabi ng supplier, pero mas mura yung mas manipis, mas mahal yung mas makapal. At dapat tanungin niyo yun para may idea kayo doon sa kukunin yung aluminum window. Kaya naging satisfied ako dahil sa experience namin nung Typhoon na Ulysses na yon. Hindi namin masyadong naramdaman yung typhoon dahil nga walang kalampag dito sa mga bintana, tapos concrete yung bubong ng bahay, kaya parang hindi masyadong malakas yung tingin namin. Pero pagtingin sa labas ng bahay, ang lakas, umiikot talaga yung hangin, iniikutan itong bahay. So punta tayo sa roof deck mga kaibigan para tingnan natin yung lakas ng hangin. Umaambon siya pero may sombrero naman ako eh, para ipakita ko sa inyo yung kung paano nagkakaroon ng malakas na hangin dito. So ito yung sinasabi ko sa inyo na parang yung bundok na yan
ay nagsiserve na barrier. Kaya kung nanggagaling sa east yung hangin, umiikot yan sinusundan dito. Kaya ang labas niya, pag ikot dito, yan, umiikot yung hangin dito sa bahay, papunta pabalik sa bandang yon. Pag ganyan yung hangin na. So ngayon ang nakikita natin ay hindi siya bagyo, walang bagyo, pero malakas yung hangin. Kikita natin yung sunflower na yan mga kaibigan, ay talagang nalilipad siya. So northeast monsoon ngayon ang nararanasan namin dito, pero malakas yung hangin. Kagabi pa, tingnan nyo yung tarapal ng bahay na ginagawa na yon. Oh, yun ang simbolo na nakikita na malakas talagang hangin dito sa amin. Ito yung isang kwarto mga kaibigan, kung saan yung bintana ay nakaharap dun sa east, na yung tinuro ko kanina, na dito dumadaan yung hangin. Pero nakikita natin na kahit malakas ang hangin sa labas, walang hangin na pumapasok dito. Tingnan natin yung mga kortina, hindi siya gumagalaw. So maganda yung pagkakakapit ng mga materialis. So ito yung sinasabi ko kanina, nandito tayo sa eastern side ng bahay at dito nanggagaling yung hangin. Ito yung isang magandang feature niya, yung lock nito. Paano siya? Tingnan natin. Yan. Ito. Naka-hook na siya dito. So kahit galawin mo ng ganyan, hindi siya magkukan At saka ito, tingnan natin. Itong pinaka-base niya. Ito yung para sa mismong bintana. Ito. Makapal siya. Tingnan nyo talagang fit na fit. Yung bintana niya, fit na fit. Hindi siya gumagalaw. Tapos hindi makakapasok yung tubig dito kasi ito ay mataas. Tapos ay walang papasukan. Tapos mayroon siyang outlet ng tubig. Kaya pag pumasok yung tubig dito, lalabas din siya dyan, dito sa butas na ito. At saka ay kasama na rin siyang screen na isa. So naka-package steel na yan. Itong pinagawa kong bintana ay may transom siya. Ito, kaya malaki. Yung sinasabi na mahal yung mga UPVC na bintana, ito yung size mga kaibigan ay 60 cm yung width niya at saka 160 cm yung taas niya o 1.6 meters. At yan ay nagkakahalaga lamang ng 3,392. Kaya yung tatlong bintana na ito, buksan ko itong kurtina. So yung tatlong malilit na bintana yan ay nagkakahalaga ng 10,176. Kasalukuyang binabayo kami ng Typhoon Ulysses nung November dito. Nag-message yung anak namin sa Vizcaya. Kasi signal number 4 sila noon Doon dumaan yung bagyo rin sa kanila. At ang bintana nila ay aluminum. Sabi niya, Daddy, natatakot kami sa bahay kasi yung mister niya wala noon, nasa trabaho. Sila lang ng mga anak niya. Kumakalampag daw yung aluminum na bintana Halos, sabi niya, matatanggal na yung mga bintana namin, Daddy. Sabi ko naman, sa amin dito, walang kalampag yung UPVC na bintana na nabili namin, sabi ko sa kanya. So yun, talagang nasihan ako noon, nung time na yun na malakas na hangin nung bagyong Ulysses, na ito palang UPVC ay maganda sa malalakas na bagyo kasi hindi siya kumakalampag. Ito mga kaibigan yung pinakamalaki naming bintana. Ang width niya ay 2 meters at saka yung height niya ay 1.6 meters. Pinagdagdagan ko kasi ng transom para yung transom na yan ay fix. Dito sa baba ang nag-move. So yung price niyan, yung 2 meters by 1.6 ay 14,000 ang isa. Itong bintana na ito, yung style niya, yung nasa gitna ay fix. Itong dalawa sa side ay nag-move. At may kasama na rin siyang screen para hindi papasok yung mga insekto. So ito rin, yung lock niya, ganun din. Parehas sa cards. Tapos ito, nabubuksan yan. Yan. Ganun din yung feature niya.
So, pumasok yung mga dumi dahil sa lakas ng hangin kagabi. Ito, madumi siya. Pali itong bintana dito sa master's bedroom, itong malaki na ito at saka itong tatlong malilit ay bali 24,176 siya. Pero sulit na sulit. Sa tingin natin ay mahal pero sulit na sulit dahil nga sa naging experience namin sa Typhoon Ulysses. Ito namang bintana dito sa mga kwarto, yung tatlong kwarto ay 1.6 meters by 1.6 meters. Ang presyo ng bawat isa dito ay 11,236. So yung tatlong bintana dito, kasi sa kabila dalawang bintana dyan, ang total price ng tatlong bintana ay 31,044. Pero yung sabi ko nga, hindi natin masasabing mahal kasi matibay itong UPVC, nagtatagal siya. Actually, yung supplier, ang binigay niyang warranty ay 10 years. Kung anumang mga depekto ng materials na ginamit niya, ay binigyan niya ng garantiya ng 10 taon. So ito namang mas maliit na bintana dito sa family room. Ito ay, ang size niya ay 120 centimeters. Yung height niya ay 160 centimeters or 1.2 by 1.6 meters. Ang price naman nito ay 8,480. Halos ganun din yung price range ng aluminum window ipinakita ng supplier nung nag-uusap kami. Ang kainaman sa supplier namin mga kaibigan ay ibinigay na niyang bonus yung mga bintana ng CR. So ito, bali tatlong CR at saka yung bintana sa may garahe ay libre. Yun ang binigay niyang giveaway. So diba, sulit na sulit. Yung mga taga dito sa Baguio Benguet area ay ibibigay ko yung pangalan ng supplier at saka yung contact number niya para kung interesado kayong bibili ay pwede nyo siyang kontakin. Ito yung bintana rin dito sa living area. Ito yung malaki, 14,000 yung price niya. 2 meters at saka 1.6 meters siya. At ito naman yung tatlong malilit na bintana, katulad doon sa master's bedroom. Tingnan natin yung itsura ng malilit na bintana dito sa labas. So ito mga kaibigan yung itsura ng maliit na bintana. Ito yung nasa baba at saka nasa itaas ay fix. Ito yung binubuksan. Kaya tingnan nyo iba yung pagkakagawa niya. So yan yung itsura niya. Ito, kitang-kita dito sa labas. Ito yung tinatawag nating unplasticized polyvinyl chloride or UPVC window. Reflective yung ginamit namin na glass niya. So maganda yung itsura niya, malinis. Tingnan niyo, walang kalampag. Fix na fix yung pagkakalagay niya. Hindi nakaklose ito, hindi gumagalaw. At ito naman yung sa labas ng bintana, yung malaking bintana dito sa labas. So ito yung 2 meters by 1.6 meters na malaking bintana. Okay rin siya. Maganda yung pagkakakapit niya. Hindi siya kinakalampag. So, pag-usapan natin ulit mga kaibigan itong mga unplasticized polyvinyl chloride bintana namin. Yung tinatawag nating UPVC windows. Mas hindi popular yung UPVC. Lagi nating narinig ay yung PVC. Pero ito ay hindi siya brittle. Kasi yung PVC tulad ng ginagamit sa tubo ng mga tubig at saka sa ginagamit sa sewerage ng mga bahay ay brittle yon. Pag namartilyo yon, magkakrak agad-agad. Pero ito matibay siya. Ang total na nagastos namin sa lahat ng bintana, kasi maraming bintana itong bahay, ay 125,000 pesos.
Sa first floor, ang nagastos namin sa mga bintana doon ay 61,300. Sa second floor naman ay 63,700. So ang total ay 125,000. Pero yung mga bintana ng CR na tatlo at saka bintana doon sa may dining area para makikita yung garahe ay libre na. Binigay na giveaway ng supplier. Ito pala ay local supplier. Ang pangalan niya ay Igorot Builders. Siya ang nagpapabricate ng UPVC windows. Yung contact number niya ilalagay ko dito sa video. So maraming salamat ulit mga kaibigan. Sana yung mga nagbabalak na magpagawa ng bahay at saka hindi pa nagde-decide kung aluminum window o UPVC ang gagamitin ninyo, itong experience namin sa UPVC window ay magiging basis sana ng pagdidesisyon ninyo kung ano yung gagamitin ninyo.